Mga kapuso, importante po na hindi natin baliwalain ang mga checkpoint. Pero may mga karapatan din ng mga motorista tuwing daraan sa mga lehitimong checkpoint. Alamin natin yan sa live na pagtutok ni Susan Enriquez mula sa Espanya sa Maynila. San? Mayroon walang pinipiling oras ang pagpapatupad ng checkpoint ayon to mismo sa Philippine National Police. So pwede magkaroon ng checkpoint umaga o gabi. Gaya ngayon, mag-alas 7 po ng gabi at mayroon na pong nakalagay na checkpoint dito sa kabaan ng Espanya, corner Blumentritt. Ito yung tinatawag na mga strategic location dahil itong Espanya ay di kalayuan po dito sa Mabuhay Rotonda. Ito po yung boundary ng lungsod ng Maynila at Quezon City. So isa po ito sa mga strategic location kaya meron pong checkpoint. At kung mapapansin po ninyo, ito po meron po silang nakalagay dito na signage. Ito, may nakalagay pong signage. Ito po yung mga dapat tandaan ng motorista. Kailangan malinaw po na nakalagay doon sa signage. Ito, may nakasulat na Stop Comelec Checkpoint. Kung ang checkpoint po ay under supervision po ng Comelec, nakasulat din po dyan yung pangalan ng Comelec officer, pati na po yung kanyang contact number, pati na yung pangalan at contact number nung team leader dito sa madadaanan pong checkpoint. Kailangan po maliwanag, gaya po dito sa kanalalagyan natin, maliwanag po ito. At syempre, importante din po na may mga mark vehicle ng PNP. Kailangan ito po, yung ganitong klase po ng mga sasakyan, nakalagay po dyan, ito po ay sasakyan mismo ng PNP. At napapansin din ho natin dito, na may ilang mga tauhan ng pulis. Ito po yung tinatawag na isang team ng mga pulis na naka-assign sa checkpoint. Usually 7 hanggang siyam. Sir, dito po si Superintendent James Apari. Ilan po ang tauhan ninyo dito sa checkpoint na ito? Actually ma'am, 2 opisyal po at 2 team. Bali 10 na personnel po natin nandito po. So dito po nakalagay po yung mga spotter. Yung spotter po may mga hawak ng mga flashlight? Yes ma'am, equip po sila ng flashlight at 20 meters from here, meron po doon sa bandaron, 2. Na equip din ng radyo at pag nakita nila yung target natin, tatawag kaagad dito sa team leader. Apo. Okay. Sir, so nakita ko 2 po yung inyong nakalagay dito na signage. Yung una, para po maabisuhan yung mga motorista na meron pong checkpoint na parating. Tama po yun ma'am, tama po. Okay, so mag-slow down. So kung makikita ho natin dito, may mga pina-flag down. Ay, ito pull over area. Dito po titigil yung mga ipa-flag down ninyo. Paano ba to? Random or paano nyo pinipili? Depende po sa spot natin kung heavily tinted at saka yung riding in tandem na suspicious po. So sa mga nakamotor, usually sino po ang pinapara ninyo? Yung riding in tandem, yung may angkas po na isa. Madalas. So ano usually ano hinihingi nyo sa kanila? Unang-una po, titingnan po natin yung lisensya nila at rehistro ng motorcycle nila. So ito po, yung paglalagay po ng checkpoint, yan po walang pinipiling lugar. Depende sa desisyon ng mga police officer, team leader kung saan nila ililipat. Meron nung tinatawag na permanent checkpoint at meron ng mga checkpoint na palipat-lipat. So importante po na malaman ho ito ng ating mga kababayan na ngayon po marami mga makikita kayong checkpoint dahil nga sa pagpapatupad ng gun ban. So alam po natin ang ating mga karapatan. At narito po ang aking report. Kahapon nagsimula ang checkpoint ng Philippine National Police sa mga kalsada sa buong bansa bilang bahagi ng eleksyon 2013. Kasabay rin ito ang pagpapatupad sa gun ban. Kabilang sa gun ban ang pagbabawal sa pagdadala ng deadly weapon tulad ng baril, air gun, airsoft guns, replika ng baril, bladed weapon tulad ng kutsilyo, granada at mga pampasabog. Pero isang araw pa lang matapos ang pagpapatupad nito, nahuli agad si Bernato Bartotel na may dalang MK2 grenade sa checkpoint sa Pasay City kaninang madaling araw. Kaya ayon sa PNP, bagaman dati nang kasama sa anti-criminality operation ng PNP ang checkpoint, mas marami raw ngayon dahil sa Comelec gun ban. Kasi nga ang checkpoint naman ginagamit din natin sa anti-criminality operations. With this gun ban, talagang tinitiyak lang namin na ma-implement ng mabuti yung gun ban. Tiwala naman ang Comelec sa ginagawa ng PNP. Kadalasang gabi sinasagawa ang checkpoint pero pwede rin na magkaroon ito sa umaga. Depende na rin ito sa desisyon ng police officer sa lugar. Wala pong oras na itinatakda ang ating checkpoint. Pwedeng umaga po, pwedeng sa gabi. Pero paalala ng PNP na ang lehitimong checkpoint dapat nasa maliwanag na lugar. Dapat nakasuot ng uniforme ang mga pulis. May signboard kung saan nakalagay ang pangalan ng police officer, pati ang contact number nito. Sa mga Comelec checkpoint, dapat ay nakasulat din ang pangalan ng Comelec officer. Kadalasan hindi bababa sa 7 ang pulis sa checkpoint. Dapat ay mahinahon ng pagpara sa mga motorista. Hindi pwedeng piliting buksan ng compartment o bintana. Hindi rin dapat bababa ng sasakyan ng motorista. Pinapairal sa checkpoint ang tinatawag na plain view doctrine.
Dapat talagang napaka-polite nila, courteous. At yun nga, say please, magandang gabi po. At nakikiusap, ano? At ang kanilang pag-inspect, limited yan doon sa visual check. Kasi ang panguhuli dyan, yung sinasabi nating plain view doctrine. Bukod sa baril, bawal din ang mga tinatawag na deadly weapon o di kaya ang mga pinagbabawal na gamot. May mga pagkakataong maaaring hingin sa checkpoint ang lisensya, pati na ang CR at OR ng sasakyan. Hindi rin dapat magtaka kung magpalipat-lipat ang checkpoint sa ilang lugar dahil depende ito sa sitwasyon. Hindi naman namin to fix, ano. Una-una, may mga areas na dahil talagang very strategic yung lugar, nagiging parang permanente na ron yung checkpoint. Pero meron tayong mga checkpoint na random, na minsan gumagalaw, depende sa oras, depende sa location nga, depende doon sa strategic value. Ang mga motorista naman, Hindi, sa akin okay lang naman kasi taxi driver kami. Tsaka medyo para sa amin safety. Para mabawasan yung mga nagdadala ng baril tapos ginagawa sa masamang para sa eleksyon. ang checkpoint po dito sa Sampaloc, dito sa panulukan ng Blumentritt at Espanya, isa sa mga strategic location. Kaya po talagang nakakapagdulot po ito ng traffic sa ating mga motorista, lalo na sa ganitong mga oras. Kaya ang pakiusap po at panawagan ng ating mga pulis, konting pasensya dahil kailangan po ipatupad itong mga ganitong checkpoint para na rin po sa kaligtasan nating lahat. Mel? Susan, teka ha, meron lang karagdagang pagpapaliwanag mula sa'yo. So, pag ikaw ba pinababa sa checkpoint, dapat ka ba bumaba sa sasakyan? Well, sabi ng PNP, hindi ka pwedeng piliting bumaba. Maliban na lang kung talaga mayroong nakikitang matibay na dahilan ang mga nasa checkpoint para ikaw ay pababain. Halimbawa doon sa sinasabi nga, plain view doctrine, may nakita sila doon na mga talagang kahinahinala na maaari mong gamitin sa krimen, yun yung mga maaaring mga dahilan para ikaw ay pilitin at pigilin na doon sa checkpoint ng mga pulis. Oo nga. Halimbawa na, may mga dala akong bag sa loob ng sasakyan ko. Ha? Pwede ba nila akong utusan na buksan ang mga bag at ipakita ang laman ng mga bag ko? Kung sabihin nun kahinahinala kaya mga bag mo, buksan mo lahat yan. O, paano ngayon? Maliwanag ang paniwanag dyan ng PNP, Mel. Hindi kanila pwedeng pilitin dahil ang pinapairal sa pagpapatupad ng checkpoint ay ang tinatawag na plain view doctrine. So kung ano lang talaga yung nakikita ng kanilang mata, yun lang yung maaari nilang patay. Hindi kanila pwedeng pilitin doon sa pagbubukas ng Okay, compartment. nandun na ako, San. Nandyan ako sa sinabi mo. Humantong na nga doon sa punto na, sinasabihan ka, nakaduda-duda yung mga dala mo. Ikaw naman pinipilit mo, ayoko, hindi mo naman ako pwedeng gawin, papagawa sa akin yung ayaw kong gawin. Ano ngayon ang susunod na hakbang doon? May mga nakalagay na, halimbawa, yung nagpapabukas sa'yo, pumipilit sa'yo, yung mga tauhan doon sa checkpoint. So nakalagay doon yung mga pangalan ng election officer, kung yan ay COMELEC checkpoint, pati na yung kanilang team leader. Maaari ka muna makipag-usap sa kanila at para malaman mo kung bakit sa pilitang ipinapagawa sa'yo yung mga ganong sa tingin mo, paglabag sa iyong karapatan. At itong mga ganitong pagpipilit sa'yo, sa tingin mo yung lumalabag sa karapatan mo, ay maaari mong ireklamo sa pamunuan ng PNP. Ayun, kahit anong oras, pwede mong tawagan yung mga yon. Tama, Mel, tama. Dahil ito'y nakapaloob naman dito sa pagpapatupad ng checkpoint na ang karapatan ng bawat mamamayan ay hindi dapat nalalabag. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.